At sa dakilang pangalan ng iyong pinahirang anak, ang Panginoong Yesus Kristo, pinasasalamatan ka po namin dahil sa kanyang buhay at dahil sa kanyang biyayang nabuhos sa aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung hihinto lamang kami upang bilangin ang kairaming mga pagpapalang ipinagkaloob sa amin, hindi ito mabibilang. Nagpapasalamat po kami sa aming kalusugan at sa lahat ng mga dakilang pagpapalang hindi kayang bilhin ng salapi. Iyo nga pong masaganang ipinagkaloob sa pamamagitan ng iyong biyaya ang lahat ng ito sa amin. At kami nga'y mga mapapalad na nakakilala sa iyo at hinahangad po ng aming mga puso na ang mga hindi pa nakakikilala sa iyo at hindi pa malapit sa iyo na makilala kanila at ang mga kasalanan nila'y mapatawad at sila'y maging malapit sa iyo, Ama, sapagkat sinabi mong, ako'y maamo at mapagpakumbaba, at ang krus ay madaling dalhin at magaan ang mga pasan. At idinadalangin po namin na iahayag mo ito sa bawat isang narito ngayong gabi. Kung mangyari mang may ilang mga naparito na hindi ka pa nakikilala, naway lumapit na sila ngayong gabi at tanggapin ka. Tulungan mo po ang mga Kristiyano sa kanilang patuloy na pag-usad. Pagpalain mo po ang mga awitan ngayong gabi, pati ang mga nagsisiawit. At iyong tulungan kami sa parating na revival. Sa 5 gabing ito, Panginoon, dama namin na ito talaga ang magiging kalooban mo, na ang mga gabing ito'y maihandog namin sa paglilingkod, bago namin gunitain ang dakilang pagkabuhay na maguli at ang pagkakabayubay sa krus at pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon. Sumaamin ka po ngayon, pumarito ka po sa iyong salita, Panginoon, at magministeryo ka sa amin, at magtipon-tipon nawa kami sa palibot ng salita, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sa pangalan ni Kristo, kami dumadalangin. Amen. It is such a privilege to try to Tunay ngang isang pribilehiyo ang makatayo sa harap ng isang tao at mangusap patungkol sa Panginoong Yesus. At napansin ko nga sa aking pagmiministeryo, sadyang hindi mahalaga sa Diyos kung may 100 man dyan o 1,000 man. Siya rin naman ang mensahe niya sa tuwina para sa sangkatauhan na siya rin namang kanyang biyaya. Ang paksa natin ngayong gabi ay nagmula pa sa isa sa mga pinakamagandang tagpo sa kasulatan. Sa palagay ko'y lahat ng kasulatan ay sadyang sakdal naman. Walang pagkakamali kang makikita sa salita ng Diyos. Sadyang sakdal nga ito. Pero ang tekstong pagbubulay-bulayan natin ay isa sa mga bukod-tanging teksto ng kasulatan. Isa ito sa mga tatak ng kanyang pagiging Mesiyas. Alam nyo, maaaring magsilitawan ang mga kung sino-sino sa ibabaw ng mundong ito at magsisipagbitiw ng lahat na ng uri ng mga pahayag at lahat na ng uri ng mga pangako. Subalit kung hindi nila kayang tuparin ang mga pangakong yun, ang mga pangako nila'y walang gaanong mabuting maidudulot. Subalit kung nilitaw sa atin ang isang tao at makapapangako, at pagkatapos ay kanyang tutuparin ang kanyang pangako, magiging mabuti ang salita niya. At siya ang nag-iisang tao na nabuhay rito sa lupa na makapagsasaysay ng ganito. May kapangyarihan akong ibigay ang aking buhay at may kapangyarihan akong ibalik itong muli. Nagkaroon na ako minsan ng pribilehiyo sa aking pagmiministeryo na makatayo sa tabi ng libingan ng maraming mga dakilang nagsipagtatag ng mga relihiyon. Mga dakilang tagapagtatag, kagaya ni Muhammad at marami pang iba riyang galing sa mga iba't ibang kilalang relihiyon sa mundo. Subalit, ang bawat isa sa kanila'y mayroon ngang lugar na kinatitirikan ng bantayog kung saan namatay ang kanilang tagapagtatag at nailibing roon. Pero nakahimlay pa rin doon hanggang sa araw na ito. At hanggang ngayon, sa natural nating kalagayan, hindi pa ako nagkakaroon ng pribilehiyong tumayo sa tabi ng bukas na puntod kung saan nahimlay si Kristo. At tunay ngang hindi siya kayang panatilihin doon ng libingan, sapagkat siya yaong isa na nagsabing, ibinibigay ko ang aking buhay, walang nag-aalis nito sa akin. Ibinibigay ko ito at kukunin ko itong muli. At ito nga ang natatanging relihiyon sa mundo na sadyang mapatutunayang tama ito ngang relihiyong Kristiyano. Ang ating Panginoon, hindi lamang siya namatay para sa kanyang mga hinirang,
bumangon pa siyang muli para sa kanilang pag-aaring ganap at umakyat na siya sa kaitaasan ngayong gabi at nakaupo na roon sa luklukan ng Diyos at nabubuhay ang kanyang espiritu doon sa kanyang iglesia, doon sa kanyang mga hinirang na ginaganap ang siyaring mga bagay na ginawa niya noong naririto pa siya sa lupa. Ipinagpapatuloy nila ang kanyang ministeryo. At kaya nga naman kaninang umaga, nang ang Espiritu Santo ay bumaba sa buo nitong kalwalhatian at binuhusan tayo ng kanyang kamanghamanghang kalwalhatian, napuno ako ng inspirasyong saysayin ang mga salitang ito at sabihin na darating ang isang malwalhating araw na ang lahat ng mga kaloob na nasa iglesia ay ilalagay na lamang sa isang tabi doon sa likod ng tabing gaya noong una. At ang Espiritu Santo na mismo ang siyang mamamahala at magpapagana sa iglesia sa pamamagitan ng lubos na kapangyarihan ng banal na pag-ibig hanggang sa magsigaling ang mga may sakit, magkaroon ng paningin ang mga bulag, pagsilakad ang mga pilay, kahit hindi na sila patungan pa ng mga kamay. Iyon nga'y magiging isang dakilang pakikipag-isa. At kaya nga naman, nung nakatayo tayo kaninang umaga, sa kapanahunan at oras natin, nasaksihan natin ang lalaking iyon na lumakad o kinarga muna rito sa itaas na nakatungo ang ulo sa pagitan ng kanyang mga tuhod at may sakit nga sa gulugod na nagdulot sa kanyang mayukod ng paganito at maging hukot. At habang nakaupo na siya riyan kanina, ay nagpaugoy-ugoy na siya ng paurong sulong diyan sa likod. At ang masaksihan nating ang isa pang lalaki na bumalik na sa kanyang pwesto at naupo na, matapos na pumila para sa panalangin, at ang mapakinggan ang patutuon niyang sinaysay kanina, at ang sabi pa nga niya roon, sa loob ng maraming taon, talagang hirap na hirap siyang makarinig sa kanyang mga tenga, at nasaksihan nga nating binuksan ng Panginoong Yesus ang mga tengang yun ng lubusan hanggang sa naririnig na niya kahit pa ang pinakamahihinang bulong. Bumalik nga siya roon at naupo at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tenga at napahagulgol. Isang negosyante, isang lalaking nagmaneho pa ng daan-daang milya para makadalo rito. Saka meron din tayo dito sa entablado, meron tayong mga patutuon ng mga batang naidulog sa atin, pati ng mga taong nasa malalang kalagayan, iba't ibang uri ng mga karamdaman. Galing pa sila sa iba't ibang panig ng bansa. Sila'y nagbigay ng mga patutuo patungkol sa kanilang mga kalagayan at kung papaanong nag-aagaw buhay sila dahil sa kanser at sa iba't iba pang mga sakit. At heto na sila ngayon, pawang normal na ang kalagayan, pagagaling na. Isa lang ito sa mga pagpapatibay ng kanyang patuloy na pagiging Mesiyas. Ito nga'y isang pagpapatibay na ang Kristyanismo ang katotohanan. Wala nang iba pang relihiyon ng totoo kundi Kristyanismo lang. At ito na talaga ang katotohanan. Si Kristo ang katotohanan. At siya, ang relihiyon ni Kristo ay hindi namatay kasama ni Kristo. Marahil namatay nga ito kasama niya. Subalit nabuhay naman itong kasama niya rin naman. At kanyang pinatutunayan, mapasa hanggang ngayong gabi, ang kanyang kamanghamanghang pagiging Mesiyas. Natuklasan natin doon sa isang maliit na aklat na matagal-tagal ko na ring nabasa na pinamagatang Ang Prinsipe ng Sangbahayan ni David. Sa pagkakaalala ko'y isinulat iyon ng isang lalaking nagngangalang Ingram at pinagpapalagay na may mga ilang bahagi iyon na totoo at hinango pa mula sa ilang lumang manuskrito, mga lumang manuskritong gawa sa balat ng hayop na buhat pa sa napakaraming taon na nagdaan. Na mayroon daw isang kabataang Hudyo sa Palestina noong panahong naroon din si Jesus. At ang kabataang babaeng ito ay sumusulat sa kanyang amang nasa Alexandria, regular na nakikipag-ugnayan noon sa kanyang ama, patungkol kay Juan Bautista at ang Jesus na tinatawag ang kanyang sarili na Mesiyas, at nailarawang mainam ng mga liham na iyon ng kabataang babae ang tagpo natin ngayong gabi. Ikinuwento niya roon na sina Marta at Maria at Lazaro ay mga matatalik na kaibigan ni Jesus, na matapos na mamatay ni Jose, nagpunta sila, nakituloy siya sa kanila at nanirahan kasama nila. Nagsasanay noon para maging eskriba si Lazaro sa templo. At sina Marta at Maria rin naman, wala na silang ama't ina, kaya nananahi sila ng maliliit na tapiserya para sa templo, yung mga maliliit na panabing at gayong mga bagay-bagay, mga hinabing gawa, at yun ang pinagkakaabalahan nilang gawin. At dumating si Jesus para makitira sa kanila, bago pa niya ipinakilala ang kanyang sarili na siya ang Mesiyas. At si Lazaro noon ay nasa ilog, nakikinig sa pangangaral ni Juan. Kaya naman noong umuwi siya'y ipinamalita niya sa kanilang merong isang napakadakilang propetang nagmula pa sa Galilea
galing paroon sa ilang at kanyang inihahayag na nalalapit ng araw ang pagdating ng Mesiyas. At walang kaalam-alam noon si Lazaro na iyong kinakausap niya ay ang Mesiyas na mismo. At isang araw ay hinimok niya si Jesus. Gaya nga ng sinabi sa salaysay, hinimok niyang sumama sa kanyang pumaroon upang mapakinggan ang pangangaral ng propetang ito. At si Juan, ng mga panahong iyon ay hindi nagagayakan ng mga mapanghikayat na pananalita. Isa lang siyang pangkaraniwat ordinaryong tao, hindi nakabihis na gaya ng punong saserdote, sapagkat hindi naman tumatahan ang Diyos sa forma ng pananamit natin. Hindi masyadong tinitingnan ng Diyos ang mga bagay na gaya nito, basta't nakadamit tayo ng disente at maayos tingnan. Hindi mo na nga kailangan pang itupi ang iyong kwelyo o magsuot ng turban sa iyong ulo. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng mapagpakumbaba at mapagpasakop na puso. Yan kasi ang hinahanap ng Diyos. At nung makita niya si Jesus na lumapit kay Juan upang magpabautismo, bumaling si Juan at tumingin at nagsabing, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan." At noong nabautismuhan na ni Juan si Jesus, sinasabi nila na pagkatapos noon ay bumalik siya sa tahanan ni na Lazaro at Marta at tumira siya roon. Kumain sa kanilang hapag, natulog sa kanilang mga higaan doon sa Betanya. At nung isang araw, nangusap ang Diyos kay Jesus at sinabi sa kanya, "Nais kong lisanin mo ang lugar na ito at pumaroon ka sa ipakikita ko sa iyo." Ngayon, alam natin na sinasabi ng Biblia sa San Juan 5:19, sinabi ni Jesus, "Hindi ako makagagawa ng anuman, maliban na ipakita mo na sa akin ng Ama ang gagawin." At kaya nga naman kinailangang ipakita sa kanya ng Diyos noong panahon yun kung ano ang gagawin, kundi ay hindi na sana siya umalis ng Betanya. Kaya nga't humayo siya mga isang araw na paglalakbay o mga dalawa. At di nagtagal, nagkasakit si Lazaro. At nagsugo sila para pabalikin si Jesus. Subalit, sa halip na paunlakan, niwalang bahala lang ni Jesus ang pagpapatawag. Ngayon, hindi ba magiging kakaiba ang mararamdaman nyo kung ganyan na ganyan ang ginawa ng inyong pastor? Siguro sa isip-isip nyo, aba, wala na atas yung malasakit sa atin. Subalit, kung hihinto lamang kayo pansumandali para alalahanin ito, na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Walang magiging anumang problema sa mundo hanggat nasa Diyos ka. Ang lakad ng matuwid ay itinatag ng Panginoon. At pagkatapos ay nagsugo na naman sila para sunduin si Jesus. At siya, tila baga niwalang bahala uli ang panawagan nila at basta na lang pinalampas yun. Makaraan ng 4 na araw, sabi niya, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog at dahil sa inyo rin ay kinagagalak kung wala ako roon. Sapagkat kung naroon siya, pinilit na sana nilang pagawin siya ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Mainam sigurong tutukan ko muna ito ng ilang sandali. Kung papaanong madalas, kahit mabuti ang layunin, nagagawa pa rin ng mga taong ibaling ang kanilang kapwa palayo sa kalooban ng Diyos. Alam dapat ng isang tao ang ganap niyang pagkatawag. Alam niyo dapat ang ginagawa niyo. At hindi lang kayo gumaganap sa mga gawa ng padalos-dalos o hahayaan lang na mahatak kayo ng pera mula sa isang dako patungo sa isa pa o mahatak ng katanyagan. Kahit gaano pa kayong katanyag, gaano pa kayong kayaman, dapat ay lagi niyo munang unahin ng Diyos upang malaman ang kanyang plano at ang kanyang kalooban. Ngayon, noon ngang nagkasakit si Lazaro, tila baga may kakaiba at ayaw niyang bumalik doon. Pero sabi nga ni Jesus, ikinagagalak ko na wala ako roon. Dahil nga, hindi sila titigil sa kahihimok sa kanya sa kasasabing, "Ngayon, bakit hindi ka pumarito? Bakit hindi mo gawin ang ganito? At bakit hindi mo siya pwedeng buhayin? Ibinangon mo naman ang iba." Subalit nalalaman nga ni Jesus ang mas mabuti. Alam ni Jesus kung anong kalooban ng Ama. At sadyang pinagpalang pribilehyo nga ito, na maaari na nating malaman ang kalooban ng Ama. Kung unahin kasi natin ang Diyos, ipaalam ng Diyos ang kanyang kalooban. Mas gusto ko pang malaman na naroon ako sa kalooban ng Diyos kung sakali mang hindi na ako makapangusap sa kahit sinong tao, kaysa sa mangaral sa 10,000 katao gabi-gabi, tapos lihis pala ako sa kalooban ng Diyos. Mas nanaisin ko pang malaman ang kalooban ng Diyos.
Naniniwala akong si David ang may sabing, nanaisin ko pang maging kuskusan sa pinto, o parang ganun, sa bahay ng aking Panginoon, kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Isang ngang pribilehiyo ang masumpungan ang inilaang dako para sa atin at doon na manatili. Kahit gaano pang patinding mangtigatig ang dyablo, anuman ang pinagsasasabi niya, at gaano mang kalakas ang kanyang pangungutya, manatili nawa kayong tapat sa kalooban ng Diyos. Pansinin niyo, pagkatapos nun, noong sinabi ni Jesus, ngayon, siya'y patay na. Ang akala nila'y natutulog lang siya. Sabi niya, patay na siya. At dahil sa inyo rin, ikinagagalak kung wala ako roon. Subalit, paroroon ako't gigisingin siya. Oh, naku. Hindi man lang sinabing, paroroon ako at titingnan kung kaya ko. Paroroon ako at susubukan. Kundi, paroroon ako't gigisingin siya. Sapagkat nalalaman niya, ipinakita na ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain na babangon si Lazaro mula sa libingang yun. Hindi yun isang pagbabakasakali. Oh, kung ang Diyos ay sa tuwing magpapakita ang Diyos ng isang pangitain kung ano ang mangyayari, yun nga'y magiging eksakto. Kung mula nga sa Diyos ang naturang pangitain, siguradong magaganap yun. Kung pwede lang sanang huminto rito sa aking teksto at magbanggit ng ilang oras ng mga halimbawang alam ko, dumating na ako sa mga pagkakataon kung kailan naiisip ko, oh Diyos, siguradong gagawin mo ito. Basta paroroon lang ako at sadyang masusubukan lang ang pananampalataya ko sa bagay na yon. Subalit maraming beses na hindi yun umuubra. Subalit, kapag nagpapakita ang Diyos ng isang pangitain, oh naku, hindi pwedeng hindi yun mangyari. Hindi yun pwedeng mabigo. At dahil nga sa ginaganap niya ito ngayon, ito nga'y ang tiyak na katibayan na siya pa rin ang Mesiyas, na ang kanyang pagiging Mesiyas ay natatakan na ng mga tanda at kababalagan ng pagpapatibay ng kanyang banal na salita. At ngayon na may kung iisip-isipin itong si Lazaro noong nagkasakit siya, isang sakit na lingid sa kaalaman ng sinuman, liban lang kung nagkaroon na kayo ng ganong sakit sa inyong mga sariling tahanan. At sigurado akong bawat isa sa atin ngayong gabi ay mahahabag kina Marta at Maria kung papaano ngang ang tanging nagdadala ng tinapay sa kanilang hapag, ang kanilang kapatid na lalaki ay nakaratay sa higaan. At marahil ay sinuko na siya ng mga doktor. Napag-alaman nating namatay siya dahil sa pagdurugo sa baga. Marahil ay tuberculosis. At namatay siya sa ganoong kalagayan. At noong nagkasakit na nga siya ng malubha, at isinuko na siya ng doktor, at saka pa nabigong pumunta si Jesus sa kanyang kaibigan. Ngayon, yun nga isa talagang napakadilim na panahon. Nakikinita niyo ba ang dalawang magagandang dalagang iyon nang magsugo sila para pumunta si Jesus? At tumanggi siyang gawin yon? Pagkatapos nilang lumabas sa iglesia at tanggihan na ang lumang relihiyong Orthodox at inihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa mga kasamahan sa sanlibutan, at noon nga'y nailagak na nila ang buo nilang pagtitiwala sa lalaking ito, si Kristo, na siyang pinaniniwalaan nilang Mesiyas, ang Kristo, at sa kapan niya sila binigo. Oh, dumaan na tayong lahat sa ganoong mga karanasan. Naaalala ko nung baguhan pa lang akong mananampalataya, kung papaanong inakala ng mga kamag-anak kong nawala na ako sa katinuan. Bueno, sabi pa nila, kung ipagpapatuloy mo ang ganyang klaseng relihiyon, mapupunta ka sa institusyon ng mga baliw sa mga susunod na araw. Nakaranas na rin kayo ng gayong bagay, na pinagtatawanan kayo ng mga tao at sinasabi ng mga kasamahan ninyo na malala na kayo. Subalit hanggat na kay Kristo ang inyong pananampalataya, ang kahihinatnan ng lahat ng mga bagay ay maayos. Huwag na kayong mag-alala patungkol dyan. At naaalala ko nga kung papaanong may mga taong nasalubong ko noon ng kaibigan kong lalaki at ang mga kabataang babae na dati kong kasakasama. Nakasalubong ko sila sa kalsada. At sabi niya, Billy, naging holy roller ka na Hindi ko yun pinansin. Dahil alam kong may isang bagay na nangyari, may isang bagay na naganap.
At sa puso ko, naniniwala akong ito ang totoo at tunay na Espiritu Santo. 24 na taon na ang nakalipas at ito'y sadyang matatag na nakangkla pa rin mapasa hanggang ngayong gabi. Taglay-taglay ko pa rin ang ganong katibay na hangarin na paglingkuran siya. Gaya nung unang gabing ipinangako ko sa kanya sa munting lumang silungang kahoy na iyon. Tunay nga, mayroong isang bagay na nanatili. Dumating man ang mga oras na madidilim, dumating man ang mga trahedya, dumating man ang mga kabiguan, dumating man ang kamatayan. Subalit sa pagharap sa lahat ng ito, ako'y panatag pa rin sa napakagandang pag-asang iyon na kanyang sinabi. Ako ang pagkabuhay na maguli at buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Nakatayo ang aking pananampalataya sa wala nang hihigit pa, kundi sa katwiran ni Jesucristo at mayaman niyang dugo. Kapag ang lahat na ng nasa aking paligid ay humantong na sa pagkabulit, siyang mananatili kong saligan at pag-asa magpakailanman. Kay Kristo sa matatag na bato, tayo nakatayo. Ang lahat na ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Tunay nga. Oh, iyon marahil ay isang napakadilim na panahon noong binigo sila ng kanilang doktor, noong binigo sila ng kanilang kaibigan, at naghihingalo na noong mga oras na iyon si Lazaro. At dumating ang ika-4 na araw, at lumura na siya ng dugo sa huling pagkakataon, at yumaw na siya upang makasama ang Diyos. Inihanda na nila ang kanyang katawan, tinuyo ang dugo sa kanyang katawan, nilagyan ng ungwento at taganas na nardo ang kanyang mga ugat, pinalutan na siya ng tela at inihimlay na siya roon sa libingan, at nakahimlay siya roon ng 4 na araw, patay nang talaga, nangangamoy na ang katawan niya. Ngayon, alam ng lahat ang katawan ng tao ay naagnas pagkalipas ng mga 72 oras. Yun ang dahilan kung bakit kinailangang bumangon si Jesus bago matapos ang 3 araw. Dahil nga sa loob ng 72 oras, nagsisimula na ang pagkabulok. At si David sa Biblia, sinabi niya, 800 taon bago maisilang si Kristo sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu Santo, sabi, hindi ko titiisin ng aking banal na makakita ng kabulukan, ni hindi ko iiwan ng kanyang kaluluwa sa Sion. Yan nga ang dahilan kung bakit sinabi niyang, gibayin ninyo ang katawang ito at aking itatayo ito sa loob ng 3 araw. Alam niyang hindi magkakaroon yon ng pagkabulok. Kaya nga't namatay siya ng Biyernes ng hapon at nabuhay na maguli ng Linggo ng umaga. Dahil alam niyang wala ni isa mang selula ng banal na katawang yon ang maihipo ng kabulukan. Dahil nga, ang salita ng Diyos ay di maaaring magkamali. Oh, naku, tinutupad niya ang kanyang salita hanggang sa pinakamalit na titik nito. Hindi niya titiisin ang aking banal na makakita ng kabulukan, ni hindi niya iiwan ang kanyang kaluluwa sa Sion. Ang hindi nagkakamaling salita ng Diyos ay di maaring mabigo. Naroon nga't nahimlay ang kanyang katawan. Ihado yan, tatanungin ng ilan-ilan. Sasabihin nila, hindi ba 3 araw at gabi? Subalit papaloob nga iyon sa 3 araw at gabi. Siya mismo ang nagsabi, alam niyang hindi iyon maaaring maging buong 3 araw at gabi, pagkat magsisimula na dapat doon ang pagkabulok. Kaya nga, heto si Lazaro. 4 na araw na ang nakalipas. Natutuklap na ang ilong sa kanyang mukha. Nabubulok na ang mga daliri. Nagsisimula nang magsigapang ang mga uod sa kanyang katawan at kainin ang kanyang laman. Oh, yun na nga marahil ang pinakamadilim na oras na nasaksihan ng munting pamilyang yun. Wala na ang kanilang kaibigan. Ang iglesia naman nila, ipiniwalag na sila. Patay na ang kapatid nila. At kinukutya at pinagtatawanan pa sila ng mga tao. Habang ang 2 mumunting babaeng iyon ay nakaupo magkatabi sa kanilang tahanan, may takip na itim na belo ang kanilang mukha, gaya ng kinaugalian ng mga taga-silangan. Nakaupo nga sila roon, humahagulgol at nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang kapatid. Hayun nga sila. Walang ibang makaiintindi kundi yung mga nakaranas na ng ganitong sitwasyon sa tahanan. Walang ibang makaiintindi kundi yung mga nakaranas ng maupo sa tabi ng kanilang mga mahal sa buhay. Alam natin yan. Alam na ng marami sa inyo yan. Ang pakiramdam ng maupo sa tabi ng mahal natin sa buhay. Roy, nakikinita kitang nakaupo sa tabi ng munting batang lalaking yun. Kapatid na Robertson, nakikinita kita at si kapatid na babaeng Robertson na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. O ilan na nga ba sa inyo? Nakikinita ko ang sarili kong nakaupo sa tabi ng aking munting anak na pumanaw. Magwawalong buwang gulang pa lang siya noon. Alam natin ang pakiramdam ng mga bagay na ito. O kay dilim na mga oras talaga. Tunay ngang iyon na talaga ang pinakamadilim na oras na nasaksihan ng munting pamilyang yun. At noong mga oras ding yun,
dumating sa tagpo si Jesus, ganito madalas ang kanyang pamamaraan. Doon sa pinakamadilim na oras, saka darating si Jesus sa tagpo. Doon naman sa Babylonia isang umaga, maraming taon na ang nakalipas. Noong ang 3 binatang Hebreo ay dinala sa lugar na iyon bilang mga bihag, inilayo sa kanilang lupang sinilangan. Nalungkot sila dahil sila'y mga bihag. Nalungkot sila dahil wala roong dakong mapagsasambahan. Gayunpaman, namuhay pa rin silang tapat sa Diyos. At may mga dumating na ilan-ilang mapanlinlang at nagpasa sila ng proklamasyon na ang sinumang hindi magpatira pa sa imahen na laban raw sa kanilang relihiyon ay ipatatapon sa nagniningas na hurno. At ang hari sa kanyang dumadagundong na pagbabanta ay nagpunta roon at nagsabing ang sinumang hindi magpatira pa sa imaheng ito ay yahagi sa gitna ng nagniningas na hurnong ito at susunugin. Ngayon, panahon ngayon ng pagsubok. At lagi talagang may oras ng pagsubok. Bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan munang masubok, masiyasat. Oh, gustong-gusto ko yan. Oh, hindi ko man yan hinihiling na mapasa akin. Pero pagkatapos niyan, dumaan sa akin. Magbubunga naman yan ng mga magagandang bunga ng kababaang loob. Panahon na ng pagsubok. Ito ngang panahong naglalagablab ang apoy. Kung paano ang bawat Kristiyano sa bawat kapanahonang nagdaan ay dumaan sa panahong iyon ng pagsubok. At sabi nga ng Biblia, kung hindi natin makakayanan ang pagsubok na iyon, nagiging mga anak sa ligaw tayo at hindi mga anak ng Diyos. Kaya naman, ang isang tunay na anak sa panahon ng pagsubok na gaya nito ay hindi na magsisilakad sa pamamagitan ng kanilang paningin. Ang pisikal nilang mga mata ay nakapikit na sa mga bagay na nakapaligid sa kanila. Lumalakad lamang sila sa pamamagitan ng pananampalataya ng Panginoong Jesucristo, nakatingin sa kanyang salita, at nananampalatayang tutuparin niya ang bawat salita ng eksakto sa paraan na sinabi niyang gagawin niya. Panahon nga ng pagsubok, mga hamon, at makikita natin noong dumating ang panahong iyon ng pagsubok sa 3 binatang Hebreo, napatunayan silang tapat. Sabi nila, hindi kami yuyuko sa imahen. Oh, naku. Pagkatapos, nung ang dakilang proklamasyon ay nilagdaan na, humayo sila't hinuli ang 3 binata ng sama-sama at kinaladkad silang nakatali ang mga kamay at dinala sila sa isang makapal na tabla, isang tulay-tulayan upang ibulid sila sa isang hurno na sa tindi ng init ay namumula ang langit. Makapitong beses na mas mainit yun kaysa karaniwang init. At habang tumutuloy sila sa tablang naroon, alam nila sa sarili nila na hindi nila nalalaman kung ano talaga ang gagawin ng Diyos. Subalit alam nilang siguradong may gagawin ng Diyos. Isang karangalan yun para sa kanila na lumakad sa kanilang kamatayan na gaya nun upang makasunod sa salita ng Diyos. At habang lumalakad na sila patungo roon, marahil yun na ang pinakamadilim na oras na naranasan nila kailanman. Wala na silang tahanang mapupuntahan sa mundong ito. Mga bihag sila, para na lamang silang mga alipin. Dinala sila roon mula sa kanilang lupang sinilangan. Hindi sila pinapayagang sumamba ng hayagan sa publiko. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ang mga tao sa bansang iyon. Pero hindi rin naman maaaring basta na lang sila makisamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero hindi rin naman nila pwedeng gawin ang kinaugalian nilang pagsamba noon sa kanilang sariling lupain. Mga bihag lamang sila. Subalit, isang bagay ang pinatunayan nun. Hindi mo magagapos ang isang mananampalataya mula sa kanyang Diyos. Hindi mo nga yun magagawa. At noong umagang yun, habang naglalakad sila patungo roon, alam nilang Diyos na lamang ang nag-iisang kasama nila. At habang dahan-dahan silang humahakbang paakyat doon, marahil iyon na ang pinakamadalim na oras na naranasan nila at nagsimula na ngang gumapang ang init ng hurno sa mukha nila. At habang inihahakbang na nila ang huling pamamaalam nila sa mundong ito, pababa roon sa nagngangalit na hurnong iyon, saka dumating si Jesus sa mga oras ding yun at bumaba nga siya roon sa nagniningas na hurno. Pumitas muna ng isang dahong palmera mula sa mga nagluluntiang mga punong kahoy sa langit at pinaypayan niya ang apoy palayo sa kanila. Hanggang sa pagkatapos ng pagsunog, marahil pagkalipas ng isang oras o higit pa, nainip ang hari at nagsabi, "Buksan nyo at tingnan na natin ang nangyari." At noong hinila na nila yung napakalaking takip ng hurno, at ang malaking bakal o tansong takip na yun ay malaglag sa tabi, dumungaw sa loob ang hari at sabi niya, "Ilan nga ba ang pinasok natin doon?" Sabi nung kawal, "3 po ang ipinasok natin." Sabi nung hari, "Pero 4 ang naroon sa loob, at ang isa sa kanila ay mukhang ang anak ng Diyos pa ata." Maaaring dumating ang madidilim at may init na mga panahon. Maaaring dumating ang mga panahon ng pagsubok, subalit nasa tagpo lagi si Jesus kung mananatiling tunay at tapat lamang tayo.
Nangyari na yon minsan sa isang munting babae na naubos na ang lahat niyang salapi, pambayad sa mga doktor, at naipagbili na rin niya ang kanyang sakahan kasama ang buong kahawan marahil, at ang lahat ng ari-arian niya ay naipagbili na niya at naipambayad na sa mga doktor upang maipagamot at makakamit sana ng kagalingan. Pero wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay sa kanya ng kagalingan. At habang nakaupo siya sa kanyang pag-iisa, hinang-hina na ang munti niyang katawan dahil sa inaagasan siya ng dugo sa maraming taon at tila ba walang anumang makatulong sa kanya. At may narinig siya. Alam nyo, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita. Narinig niya na dun sa kabilang ibayo raw ng Galilea ay may isang propeta roon na siyang nagpapagaling sa mga may sakit. Subalit wala siyang anumang salapi para makatawid ng lawa. Hindi niya kayang magsagwan ng bangka mag-isa sa ganang kanya. Lubha na siyang mahina at hindi niya alam kung saan pupulot ng perang ipambabayad sana sa magsasagwan sa kanya dahil sa naubos na niyang lahat ang ari-arian niya. Pinambayad sa mga doktor, pero ganun pa rin siyang kalubha gaya ng dati. Isang umaga, sa kanyang pagkakaupo, gaya marahil ng maiisip natin doon sa balkonahe, gamit ang mamunti niyang nanginginig na mga daliri, sinisikap niyang makapaggansilyo ng kahit konti o makapagsulsi. Pagdungaw niya sa ibaba, may kung anong ingay na nanggagaling sa dalampasigan, at isang maliit na bangka nga raw ang dumaong sa mga bakawan at nangyaring nakadungaw siya noon. At pagkatapos, nakaupo siya roon, nag-iisip, ngayong wala ng lahat ang pera ko, ano na kayang susunod kong gagawin? Natanggap na namin itong siguro palalayasin na talaga kami rito sa bahay. Matagal na rin itong nailit ng sanlaan. Niwala na nga kaming kahit anong makakain, wala na rin akong ari-arian, at hindi man lang ako guminhawa sa sakit ko. Yun na marahil ang pinakamadilim na oras na naranasan niya kailanman. At noong mga oras ding yun, dumaong na yung maliit na bangka at dumating si Jesus. Pumaroon ng naturang babae sa ilog kahit pa ang katawan niya ay patpatin na at nangangatog. At tandaan niyong maigi, dahil dumating si Jesus, sisikapin ng bawat diablong naroon ngayon sa impyerno na ilayo kayo sa kanya. Siya nga, marahil nakikinig kayo sa mensahe, pero makikiupo ang diablo riyan sa inyong balikat at bubulungan kayo. Huwag kang makinig, huwag kang makinig, huwag kang makinig. Subalit huwag ninyo itong paniniwalaan. Sabi niya, ang may ibig ay maaaring pumarito at uminom mula sa mga tubig ng buhay nang walang bayad. Huwag kayong makinig sa mga bulong, kasi diablo yun. At pumunta ang munting babae roon sa daraanan ni Jesus, at sobrang dami talaga nung nakapalibot sa kanya. Naroon ang mga mahihirap, at ang kung sino-sino pa. At naroon nakatayo rin ang mga saserdote at lahat ng mga kilalang pinuno ng relihiyon ng naturang babae. At pinagtatawanan nila siya, at sinasabi, "Oy, ikaw ang yaong isa na nagpapagaling ng mga may sakit, hindi ba? Bueno, marami kaming mga may sakit dito. Gusto naming matunghayan ang pagpapagaling mo sa kanila. Bueno, ikaw yaong bumubuhay ng mga patay, hindi ba? May libingan kaming punong-puno ng mga patay rito. Gusto naming matunghayan ang pagbuhay mo sa kanila." Ni hindi man lang niya sila pinansin kahit konti. Basta nagpatuloy lang siya sa paglakad. May isa kasi siyang bagay na dapat gawin. At yun nga ang bagay na ipinakita sa kanya ng Diyos na gawin. Walang kukulang doon o walang lalabis doon. Kapag nakarating na ang Kristiyano sa dakong yun, kung saan mananahimik na lang siya at hindi makikinig sa lahat ng mga binabatong kasirang puri at mga bagay-bagay at sa lahat ng kung ano-anong nangyayari at mananatili sa isang motibo, at yun ay ang gawin ng kalooban ng Diyos na ipinadala sa iyo ng Diyos para iyong tuparin. Magkakaroon ng isang bagong araw at isang bagong iglesia. Heto na nga't nakipagsiksikan ang naturang babae roon sa karamihan, at naglalakad noon si Jesus sa kanyang marahan at mahinahong lakad, at halos magkandara pa na ang mga tao sa palibot niya at kanilang sinasabi, "Ikaw nga ba ang propeta? Ikaw nga ba ang ganito? Ikaw nga ba ang ganoon? Teka, ano kaya kung pumarito ka muna sa amin at gumawa ng isang himala para sa akin? Gusto ka naming mapanood na nagpapamalas na isang himala. Gusto ka naming mapanood na ginagawang alak ang tubig. Heto po ang isang pitsil ng tubig. Nais kong makatikim ng alak. Sabi nga nila, masarap daw yon. Gawin mo naman itong alak. Tikman natin kung ano magiging lasa." Hindi niya itinaas ang kanyang ulo. Basta nagpatuloy lang siya sa paglakad. Iyan nga ang nagpamahal sa kanya sa akin. Alam niyo ba, mga hamak na taong nakikitid ang isip lang ang nakikipagbangayan at nakikipagtalo. Hindi na pinapansin ng isang taong malawak ang pagkaunawa ang gayong mga bagay. Hindi napansin ng mga Kristiyano ang pinagsasasabi ng sanlibutan. Sabihin man nila ang gusto nilang sabihin. Meron na kasi silang malawak na kasi ang kanilang pagkaunawa para mapansin pa ang mga makikitid na bagay na iyon. Basta patuloy lang sila sa pag-usad. Basta nagpapatuloy lang. Naisip ng munting babae, ngayon, ito na lang ang tanging oras na makikita ko siya. Ang huli kong pagkakataon, ang tanging pagkakataon na nagkaroon ako kailanman, at tunay nga akong nananampalataya.
Kung maihipo ko lang ang damit ng lalaking yun, ako'y tiyak na gagaling. Pambihirang pananampalataya, pambihirang panahon. At sa mga sandaling yun, dahil nga hindi na niya kaya pang makipagsiksikan sa karamihan, lumuhod siya sa kanyang mga tuhod at sa kahit papaano mang paraan, gumapang siya sa paanan ng mga taong naroon hanggang sa mahipo niya ang kanyang damit, tapos bumalik na siya at tumayo sa karamihan. Bumaling si Jesus at nagsabi, "Sino ang humipo sa akin?" Aba, sabi ng karamihan, "Aba, wala pong humihipo sa iyo." Itinanggi iyon ng bawat isa at pinagwikaan siya ni Pedro, sabi, "Panginoon, ang lahat naman ay nagsisipagdagsaan sa iyo." Sabi niya, "Subalit naramdaman kong may umalis na bisa sa akin." At nagpalingalinga siya sa paligid hanggang sa makita niya yung babae. At kanyang sinabi, "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya." Ang pinakamadilim nga niyang oras at sinabi ng Biblia na naramdaman niya sa kanyang loob na ang dugo, ang pag-agas ng dugo ay huminto na. Hindi nga ba't siya rin ng Panginoong Yesus na naparito kaninang umaga para sa isang lalaking nakaupo riyan kanina na may malubhang kanser, nang sabi nga sa kanya, sinabi na ng doktor, mabubuhay na lamang siya ng konting panahon. At nung tinungon niya ang altar sa pinakamadilim na oras na kanyang naranasan kailanman, at tumayo siya roon ng 15 minuto at lumapit dito sa harap para sabihing, lahat ng mabibigat na pakiramdam ko'y wala ng lahat. Sa pinakamadilim ng oras, saka dumarating si Jesus. Si kapatid na Burns na nakaupo riyan ngayon, nung ang pinakamamahal niyang katuwang sa buhay na naroon na sa kalwalhatian ngayong gabi, kung papaano noong nakaratay siya roon sa ospital dito sa Louisville at may cancer siya noon sa lapay at sumuko na sa kanya ang mga doktor. At kami ni kapatid na Woods ay naparoon noon sa gubat, nangangaso ng squirrel. At nung pauwi na kami, may kung anong nag-uudyok sa aking magpunta ng Louisville. Kung bakit, hindi ko po alam. At sabi ko, kapatid na Woods, idaan mo sa may kanto. Sasadyain lang ako kina Sutcliffe. At pagbalik mo, pwede mo na akong isakay uli. Naghintay ako nung naghintay, wala pa rin siya. At pagkalipas ng ilang sandali, natanaw ko siyang papaliko sa ibang kanto at nilampasan ako. Inaakala sigurong doon pa sa kabilang kalsada ang kina Sutcliffe. Kung napansin lang sana niya ako, malalaman niyang hindi pala roon ang kina Sutcliffe. At nakapagtatakang kabisado naman niya ang kina Sutcliffe. Alam na alam pa man din niya yung lugar. At ang ating kapatid na babaeng Burns na namamahinga na kasama ng Diyos ngayong gabi ay naroon noon sa kanyang tahanan. Kinuha niya ang maliit na larawang yun na may anghel ng Panginoon sa bandang itaas at napaluhod sa harap niyon at nagsabing, "O Diyos, tulungan mo po akong mahanap si kapatid na Branham para sa mahal kong asawa." Tapos nagpunta siya ng bayan para magbayad ng kuryente. Wala siyang kaalam-alam kung siyang lupalop ako naroon. At dumating siya. Naghihintay pa rin ako roon ng nasa mga kalahating oras na at makailang beses ko nang nakitang pabalik-balik yung truck na susundo sa akin doon sa kabilang kanto. Sabi ko tuloy, wala na, naligaw na. Ako na siguro ang pumunta roon. At pagkarating ko roon sa kanto at pagkaliko ng truck doon sa may kanto para isakay ako, eksakto namang napadaan sa kanto si kapatid na babaeng Burns. At noon din, sa panalangin ng pananampalataya, pinagaling ng Diyos ang kanyang asawa. At nariyan nga't nakaupo ang kanyang asawa ngayong gabi. Iyon ang pinakamadilim na oras. Saka dumating si Jesus. Niisip kasi nating mananatili tayong ligaw at kawawa. At kaya kapag nararamdaman mo ng ganyan, basta huwag ka lang bibitiw. Darating siya, huwag kang manghimagod. Yun din naman ang pinakamadilim na oras na naranasan ng batang si Georgie Carter doon sa Milltown. Kasabi siya sa isang iglesyang hindi naniniwala sa makalangit na kagalingan. Tinutuy at pinagtatawanan nila ang makalangit na kagalingan. At doon nga'y nakaratay ang kaawa-awang dalagitang iyon sa ganung kalagayan. At nangusap ang Panginoon sa akin sa aking higaan at sabi, "Magpunta ka sa Milltown." Hindi ko pa naririnig kailanman ang lugar na iyon. Narito ako noon sa mismong entabladong ito nung sinabi kong pinapupunta ako ng Panginoon sa isang lugar na kung tawagin ay Milltown. May isang munting tupa roon na sumabit at hindi makawala sa mga palumpong at umiiyak yon at humihingi ng tulong. Wala ring nakakaalam kung saan yon. At si kapatid na George Wright, narito siya kaninang umaga, sabi, "Alam ko kung saan yon. Lampas lang yun ng konti mula sa amin." Nagpunta ako roon noong sumunod na Sabado. Naghanap-hanap ako sa lahat ng dako at nagdaos ng isang pagtitipon doon sa lumang simbahan ng Baptist. At pagkatapos ay sinamahan ako roon ni Ginoong Hall upang may panalangin na ang batang babaeng ito at ipinanalangin ko siya. Lumabas ng bahay ang mga kapamilya niya. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman dito dahil binantaan na sila ng kanilang iglesia ang sinuman
nadadalo sa pagtitipon ko ay ititiwalag sa iglesia. Nakaratay nga ang dalagita roon sa loob ng 9 na taon at 8 buwan, nakahiga roon ni hindi makakilos kahit konti. Madalas siyang umiyak, madalas siyang nananalangin. Kung mapupuntahan ninyo yun ngayon para makita yung kanyang kama, yung maliit niyang kama kung dosel, nabura na niyang lahat ang pintura sa likod noon sa pag-iyak sa Diyos para gumawa ng himala. At sa kabila noon, ang kanyang malamig at formal at walang malasakit na iglesia ay hindi talaga naniniwala sa makalangit na kagalingan at kanila pang pinalalayas ang sinumang nagmamagandang loob na pumunta roon at mananalangin para sa kanya. Diakono pa naman noon ang kanyang tatay o parang ganoon doon sa iglesia. Ang kanyang nanay naman at ang iba pang miyembro ng pamilya, mga matatagal ng taga-suporta ng naturang iglesia. At maging sila'y tinakwil na, wala nang kahit anong pag-asa. Sumuko na sa kanya ang mga doktor. 5 taon na rin ang nakalilipas. Tumitimbang na lang siya ngayon ng mga 37 libra. Putot balat na lang talaga. Ang patpati niyang mga binti ay parang mga tangkay na lang ng walis at nakaratay siya roon na wala nang anuman kundi butot balat. Nung araw na yun, pumunta ako roon at ang nanay niya'y umalis. Ang tatay niya'y lumabas ng bahay. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa isang panatiko. At nung araw ngang yun, umaroon ako para ipanalangin siya. Sabi ko, Iha, gusto mo bang bumangon mula sa iyong pagkakaratay at mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus sa paglilinis ng iyong mga kasalanan at iyong paglilingkuran siya? Kinailangan ko pang lumapit sa kanya para marinig ang sinabi niya. Sabi niya, gagawin ko po kahit ano. Napatingin ako. Nakalapag doon sa kanyang kama. Nakalapag doon ang maliit kong aklat na pinamagatang si Jesus ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ipinanalangin ko siya at para bang walang anumang idinulot yung mabuti. 2 linggo akong nagdaos ng pagtitipon sa lugar na yon. Nagtungo rin ako sa Totonsford upang magbautismo. At noong araw na yon ay papatapos na ang pagtitipon nung gabi at habang ako'y nagbabautismo, may isa pang ministro roon na pinagtawanan at tinuya ang mismong ideya ng bautismo sa tubig at paggamit ng pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Sabi niya, kung sino man sa mga miyembro kong nakaupo ngayon sa ilalim ng toldang ito, ang nakasama ng lalaking yun, lumabas na kayo rito ngayon din. Ayaw kong magkaroon ng anumang ugnayan sa kanila. At mangyaring nakaupo roon si Ginoong Wright at tumayo siya agad at lumabas. At noon mismong sumunod na linggo, nanahimik lang ako at hindi nagsalita ng anumang masamang bagay patungkol sa ministrong yon. At nagpunta na ako roon sa lugar na iyon para makapagbautismo roon sa Totonsford. At noong lumusong na ako roon sa tubig, naroong nangakatayo ang mga nagsidalo sa kanyang revival. Naroon sila sa pampang para pagtawanan ang aking pagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pero noong lumusong na ako roon sa tubig, noong oras ding iyon ay dumating si Jesus. Heto nagpapalapit na ang kanyang buong kongregasyon, magagaraman ang kanilang bihis, lumusong pa rin sila sa maputik na tubig na iyon, sumisigaw, Diyos, mahabag ka po sa akin, at binautismuhan ko ang bawat isa sa kanilang naroon sa pangalan ni Yesus Kristo, doon mismo sa tubig na iyon. Tumuloy kami kina kapatid na George, at sabi ni kapatid na George, kapatid na Branham, dito ko na lang maghapunan sa amin kahit sandali lang. Sabi ko, kailangan kong manalangin. Nagpunta ako roon sa kakahuyan at hindi ako makapanalangin. Palipat-lipat na ako noon ng pwesto at bigla na lang, nung halos magdidilim na, napatingin ako at may isang liwanag na sumisinag doon sa isang maliit na puno ng korneho at sabi, tumayo ka na at magtungo ka roon kina Carter. Nakaratay noong mga sandaling yun ang kaawa-awang si Georgie. Umiiyak at sinasabi niya, oh nanay, may iwan na ako. Alis na siya ngayon at hindi ko na po siya makikita pa. At yun na nga ang pinakahuling pagtitipon. Yung gabing yun ng dakilang revival. At ng mga sandaling yun, naglaho ng lahat ng kanyang pag-asa ng ganun-ganun na lang. At nung oras ding yun, dumating si Jesus. At ang kaawa-awang dalagitang iyon na nakaratay roon, humigit kumulang na 30 libra lang ang timbang. Noong nilapitan ko na siya at pinatungan ng kamay, sabi ko, kapatid, nagpakita ang Panginoong Yesus sa akin kani-kanina lang. Doon sa may gilid ng burol, sinabi niya na pumarito ako at ipatong ang mga kamay ko sa iyo upang gumaling ka. Ang patpatin at butot balat niyang katawan na hindi kailanman umalis sa kamang iyon sa loob ng 9 na taon at 8 buwan ay tumayo sa kanyang mga paa at dali-daling tumungo sa piano at nagsimulang tumugtog. Jesus, panatilihin mo akong malapit sa krus. Doon mayroong bukal na pinakamamahal. Wala itong bayad kanino man. Batis na lunas sa karamdaman. Walang patid itong umaagos na mula sa bundok ng Kalbaryo ay bumubuhos. Yun ang pinakamadilim na oras na naranasan ni Georgie
Saka dumating si Jesus. Si Kongresista Willie D. Apsio, 66 na taon ang ginugol sa isang silyang de gulong. Tulak-tulak siya roon sa bulwagan ng Kongreso at tuwing may iba pa siyang lugar na sinasadya, na ipanalangin na, makailang daang ulit na nga, siya ang vice-presidente ng Baptist Association sa Timog, ang Southern Baptist, isang dakilang tao, isang marangal na tao, isang lalaking naging pangulo na sana ng Estados Unidos noong 1926 kung ipinagbili niya ang kanyang pagkapanganay. Subalit, kontrang-kontra siya sa alak at kumandidato nga siya para isulong ang prohibisyon ng alak, gayong maaari naman siyang mapiling pambato ng Partidong Demokrat. Sabi nila gagawin nga nila at ginawa na sana nila dahil madali na sana niyang maipatutupad yon. Marami pa namang nagmamahal sa kanya. Subalit, sabi niya, hindi ko ipagpapalik kailanman ang pagkapanganay ko para maging pangulo ng sanlibutan. Hallelujah! Iganawa tayo ng Diyos ng mga ganong lalaki dito sa ating White House. Siya nga po, ngayon, paano nga uli siyang nalumpo? Nabalian siya ng likod noong 17 taong gulang pa lang siya at ngayon ay 86 na siya. At isang gabi, doon sa harap ng laksa-laksang katao, noong dinala siya roon ni Roy Davis at kanyang ibinalik na siya sa upuan, sakay sa silyang de gulong, matapos siyang ipanalangin ni Roy at nang daan-daang iba pa, at wala pa akong naririnig na kahit ano tungkol sa taong yun sa buong buhay ko. Naroon siya, nakaupo roon, galing sa isa pang pagtitipon. Lumakad ako papuntang entablado at noong mga oras ding yun, napatingin ako at nakakita ako ng kumpol ng dayami at isang munting batang lalaking naglalaro. Habang unti-unting inihahayag yun ng Espiritu Santo, itinuro siya nito at sinabing isa siyang kongresista at pinagaling na siyang lubos ni Jesus. Hayan siya, isang baldado, 66 na taon ang ginugol sa isang silyang de gulong. 86 na taong gulang na ngayon. Yun na nga ang pinakamadilim na oras na naranasan niya kailanman. Walang kahit anong pag-asa para magkamit ng anumang kagalingan. Saka dumating si Jesus. At ang lalaking ang iyon na gumugol ng 66 na taon sa isang silyang de gulong, tumayo siya at nagtatakbo patungo sa entablado sa edad na 86 na taon at hinipo ang sariling mga paa at nagpalundag-lundag ng taas-baba at tumayo siya sa pagtitipon ni Billy Graham at umawit ng "Ako'y nakahilig sa di nagmamaliw na bisig" sa mesmong mga hagdan papanhik ng White House. Isang napakadilim na oras. Saka dumating si Jesus. Yun ang pinakamadilim na oras na naranasan ni Abraham nung siya ay 100 taong gulang na. Saka dumating si Jesus. Isang gabi naman, matapos ang mahabang pangangaral, isinugo niya ang mga alagad niya at sumakay sila sa isang bangka at pumalawot silang hindi siya kasama. At mukhang pagkakataon yun na wala siya noong pumalawot sila sa dagat, sakay sa maliit na bangka at dumating ang bahagyang hunos. At sabi ng Diablo, nailayo ko na rin sila sa kanya sa wakas. Nailayo ko na ang mga holy roller sa kanilang Panginoon. Masyado na nilang naipakalat ang mensahe sa buong mundo. Lulunurin ko ngayon ang bawat isa sa kanila. Kaya isang malakas na bagyo ang dumating. Sumingasing ang Diablo at umihip ang bagyo at nagsimulang umalog ang maliit na bangka ng taas-baba ng paganito. Nabali ang mga layag, nabali ang mga sagwan, napuno ng tubig ang bangka. At yun na nga ang pinakamadilim na oras. Wala silang magawa kundi maghawak-hawak sa may bewang at umiyak. Naisip nila, nasaan na kaya siya? Ano na bang nangyari sa kanya? Bakit kasi hindi tayo naghintay at isinama siya? Bakit kasi hindi natin siya isinama sa bangka? At maraming beses na maaring ganon din ang maiisip ninyo. Kaibigan ko, maaring lumakad kang wala siya. Subalit alalahanin mo, nakamasid pa rin siya. Alam niya kung nasaan ka. Maaring may mga kaguluhan sa inyong tahanan. Maaring may bagabag sa inyong kaluluwa. Maaring may suliranin ng inyong katawan. Ano pa man yan, huwag ninyong alalahanin. Nakatuon ang mga mata niya sa inyo. Nakamasid siya sa inyo. Umakyat siya sa taluktok ng isang bundok. Nagmamasid siya roon. At kitang-kita niya ang lahat ng taktika ng Diablo habang pinaglalaruan sila. Hallelujah! Hindi lang siya umakyat, kundi inakyat niya ang tugatog ng Kalbaryo. Hindi nga rin lang sa Kalbaryo, kundi sa tugatog ng kalwalhatian. At nakaupo siya ngayong gabi ng buong karangalan. Nakatunghay siya sa lupa. Hindi magkakaroon ni isamang malit na alon sa tubig nang wala siya itong kapahintulutan niya, ni hindi makakakilos ang dagat, ni hindi makakikilos ang isang dahon, ni hindi makalilipad ang isang ibon.
O purihin ang pangalan ng Panginoon. Siya ay nasa ibabaw ng lahat ng mga pamunuan at mga kapangyarihan. Iginawat man sa kanya ng sanlibutan ang pinakamababang pangalang may bababa. Ibinigay naman sa kanya ng Diyos ang pinakamataas na pangalang may bibigay. Iniligay man siya ng sanlibutan sa pinakamababang lugar na mapaglalagyan sa kanya, sa libingan ng makasalanan. Subalit itinawas naman siya ng Diyos sa kataas-taasan. Napakataas na niya na kinakailangan na niyang tumingin sa ibaba upang matanaw ang langit. Ang kanyang mata ay nakatingin sa maya, at alam kong ako'y pinagmamasdan niya. Pinagmamasdan ka niya. Alam niya ang bawat kaisipang iniisip mo. Alam niya ang bawat kilos na ginagawa mo. Alam niyang lahat ang tungkol sa iyo. Siya nga, sasabihin mo, pero tumalikod ako sa pananampalataya, kapatid na Branham. Hindi mahalaga yun. Alam niya kung ano ang dahilan ng pagtalikod mo. Alam niya kung saan ka talaga nakatayo. Sasabihin mo, bueno, kapatid na Branham, lumakad din akong hindi siya kasama. Nagawa ko yun. Nagkaroon ako ng pagkakataon minsan para dumulog. Nagkaroon ako ng pagkakataon minsan para maging isang Kristiyano. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Nagtawag ang mga ngaral at pumaroon sana ako. Minsan ko na iyong sinubukan, subalit nabigo ako. Nakagawa pa ako ng ganito, ganoon. Kahit ano pa yung nagawa mo, nakatingin pa rin ang mga mata niya sa iyo. Umalis nga ang mga alagad na iyon nang hindi siya kasama. At sa pinakamadilim na oras na iyon, noong mailayo sila ng dyablo mula roon, mula sa kanyang presensya, sinimulan niya silang bagyuhin. Marahil ay ganoon ang ginagawa niya sa inyo ngayong gabi. Maaring bigyan kanya ng kanser. Maaring bigyan kanya ng ganito. Maaring bigyan kanya ng ganoon. Maaring bigyan kanya ng wasak na tahanan. Maaring bigyan kanya ng bagbag na puso. Maaring bigyan kanya ng mga alalahanin. Maaring bigyan kanya ng sakit ng ulo. Hindi ko alam ang gagawin niya. Subalit may isang bagay na alam ako, na nakatingin pa rin ang mata ng Diyos sa iyo. Maaring ito ang pinakamadilim mong oras. Hindi ko alam. Alam ng Diyos. Subalit, doon sa pinakamadilim na oras na iyon, noong papalubog na sila, saka dumating na naglalakad si Jesus doon sa tubig nang walang gumagambala. Ang mga naglalakihang alon ay basta na lang pumapatag sa kanyang harapan habang naglalakad siya. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, palapitin mo ako sa iyo. Sabi niya, halika, lumakad ka rito. Magsihingi kayo at kayo'y makatatanggap. Magsihanap kayo at kayo ay makasusumpong. Magsituktok kayo at kayo ay bubuksan. Sapagkat ang bawat tumutuktok ay binubuksan. Bawat tumahanap, siya ay makasusumpong. Tunay nga, nagmamasid pa rin siya. At ang kakatuwang bagay tungkol dito, noong ang mga alagad na iyon ay wala nang magawa at wala nang pag-asa, at noon din dumating si Jesus sa kanila. Yun na lang talaga ang tanging makatutulong sa kanila, at natakot sila sa kanya. Natakot sila sa kanya. At sinasabi ko sa araw na ito, kaibigan, na kapag nabigo na ang mga bansa, kapag nabigo na ang sangkatauhan, nabigo na ang mga komunidad, kung nabigo na ang iglesia, kung nabigo na ang lahat ng iba pa, na para bang lubos na walang-wala na tayo, at bigla na lang anumang sandali, anumang oras, makaririnig ka ng isang sigaw, at hindi pa natatapos ang sigaw na iyon, ay napuksa na ang buong mundo. Isang tao lang na magpakawala ng bomba, tiyak tapos tayong lahat, yun lang ang kailangang gawin. Isa lang, hindi na nila kailangang lisanin ng Moscow. Maaari silang maupo lang doon at maghulog ng isa rito sa 4th Street sa Louisville. At tayo rin na may tatayo lang dito at maghuhulog ng isa naman doon sa Moscow sa gayon ding paraan. At ano nang mangyayari kapag ang mga naglalakihang mga barko ay pumalaot na doon sa karagatan? Karga ang mga asintadong rapido na nakatutok sa mga syudad. Isa sa panig na ito ang nakatutok ng pagawin rito at isa sa panig namang ito ang nakatutok pagawin roon. Paglipad nung una, lilipad naman yung iba ng paganoon. Ano nang mangyayari? Ano nang magiging silbi ng iyong tahanan sa panahong yan? Ano nang magiging silbi ng iyong pera sa panahon yan? Ano nang magiging silbi ng iyong kasintahang lalaki sa iyo o ng iyong kasintahang babae sa iyo? Ano nang magiging silbi ng mga bagay-bagay sa iyo kung hindi ka matuwid sa Diyos? Wala ka na, ngayon man at sa magpawalang hanggan. Ito ang pinakamadilim na oras na kinaharap ng sanlibutang ito mula pa noong pasimula ng panahon. Hindi pa nagkakaroon ng panahon sa kasaysayan ng sanlibutan na kasing dilim kagaya nito ngayon. Sobrang laganap na ang kanser. Isipin niyo na lang ito. Narinig ko sa isang pahayag noong isang araw, isang patalastas na parang ganito, na mas marami pa raw ang mamamatay sa Amerika ngayong taon dahil sa paninigarilyo na magdudulot ng kanser na mamamatay nga ngayong taon sa Amerika kaysa sa mga napatay sa 4 na taong digmaan sa Korea. Laganap na talaga ang kanser. Lumalaganap na ang iba't ibang sakit at sari-sari na ang nangyayari. Bueno, hindi na natin maalaman kung ano pang susunod. Hindi na alam ng mga doktor ang ipapangalan sa mga sakit. Kaya naman sinasabi nila, mga virus ang mga ito. Ano ba ang virus?
Tanungin niyo ang doktor. Wala siyang nalalaman tungkol doon. Sasabihin lang niya, ito'y isang virus. Ganoon lang. May maliliit na mga kulisap at demonyong nagliliparan na hindi pa naririnig kailanman ng tao. Ang lahat ng mga ito'y nariyan na at nagsisikilos. Lahat ng mga ito, sinisikap nating sugpuin sa pamamagitan ng mga natural na bagay. Subalit, kapag sinusubukan natin ito, nagsisimula ito ng panibagong sakit. Siya nga, bigyan mo ang isang tao ng penicillin para sa ganito. Magsisimula iyon ng panibagong sakit. Bigyan mo ng ganito. Ito'y sabihang malilihis kayo riyan ng daan. May daan ng Diyos. Mas maiging tumahak tayo rito. Nabigo ang mga iglesia, bigo ang mga Presbyterian, bigo ang Methodist, bigo ang Baptist, bigo ang Pentecostal, bigo ang Pilgrim Holiness, bigo ang Church of God. Tayo, bawat isa sa atin, nabigo. Siya nga, hindi mo maaaring sabihin, Methodist ako at kikilos ng may kasiguraduhan. Hindi mo masasabing Baptist ka at kikilos ka ng may kasiguraduhan. Methodist o isang Presbyterian ano ka man o Pentecostal, hindi mo masasabing may kasiguraduhan ka na. Hindi kasi garantiya ang pagsapi sa iglesia dahil ngayon nga'y lugmok na sa kabiguan ng iglesia. Papatindi na ng papatindi ang mga sakit hanggang sa pagkakaalam ko, 5 sa bawat 8 o mga nasa ganoon ang mamamatay ngayong taon sa cancer. Isipin nyo yun. At lahat na ng sari-saring sakit, mga bagong sakit, at kung ano-ano pa ang laganap na laganap, sadyang nakakatakot yun isipin. Patay ng patay ang mga sasakyan, at sa araw-araw na lang, wala sa tamang pag-iisip ang mga taong nagmamaneo sa kalsada at nagsisisigaw pa. Aba, naglalakad ako sa kalye rito sa Louisville kahapon at isang babae ang akmang sasagasaan sana ako. Naglalakad ako ng pagganito at kasama ko ang may bahay ko noon at narinig ko ang isang tao sa likuran ko. Ang mga naroon ay parabang at isang babae mukhang wala sa tamang pag-iisip na naninigarilyo pa ang sabi niya, "Bueno, ngayon, kung hindi nyo alam kung saan kayo dapat tumawid, magsidayos na kayo rito sa kalsada." Sabi ko, "Bueno, binibini." Sabi niya, "Tumahimik ka." Ayan na nga. Ayan na nga. Ano nga ba ito? Sakit ito sa pag-iisip. Ito'y sa utak. At sabi nga ng mga doktor, siyam sa bawat 10 Amerikano ang may kakulangan sa pag-iisip. Maging yung mga psychiatrista na dapat sana nga'y mga tagapagpaliwanag ng takbo ng pag-iisip, sila mismo ang naguguluhan at nababaliw. Bantay sarado pa nga ang pagkakaposa sa kanila sa institusyon ng mga baliw. Laganap ang kabaliwan, laganap ang panggagahasa, laganap ang alak, laganap ang kasalanan, laganap ang bisyo. Walang paraan para mapigilan ito. Laganap na laganap ang komunismo na gaya ng baha. Walang paraan para mapigilan ito sapagkat nasa gobyerno mismo sila at nasa lahat ng dako. Oh, subalit, purihin pa rin ng Diyos. Sa pinakamadilim na oras na ito, narito si Jesus na tumarating. Iniaabot ang kanyang kamay at nagpapamalas ng mga tanda at mga kababalaghan at nagkakaloob ng kaligtasan at habag sa mga tao. Ito na nga ang pinakamadilim na oras na nasaksihan ng mundo ito. Sa panahong iyon, ng bato ng Gibraltar ay sasabog at magpipira-pira sa balang araw. Subalit, ang bato ng mga kapanahunan ay magpakailanmang tatayo ng matatag, magsisilbing bantayog sa pagkabuhay na maguli ni Kristo. Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos, mga anak. Kayo man ay mahirap. Hindi man ninyo alam kung saan manggagaling ang susunod ninyong makakain. Subalit, may isang bagay lang po. Kayo ay malugod na tatanggapin sa bukal ng buhay ngayong gabi, na gaya ng pinakamayamang tao sa mundo. Lumapit kayo ng walang salapi, walang bayad, bukas ito sa sino mang may ibig. Ito ang pinakamadilim na panahon na nasaksihan ng mga pamilya. Tingnan nyo ang mga nagkakawatak-watak na pamilya. Mas maraming diborsyo sa Amerika, isang bansa pa lang yan, kaysa sa buong mundong pinagsama-sama. Laganap na talaga ang diborsyo. Saan na kaya napunta ang katapatan at ang integridad ng ating mga kababaihan ng Amerika? Tingnan nyo ang mga kalalakihan natin. Wala na silang iba pang alam gawin kundi humagibi sa kalsada. Akala mo gustong sagasaan ng lahat ng nasa daan. Gagawin nga nila yan. Kakaripas ng todo at pagkatapos maglalasing muna bago umuwi. Tingnan nyo rin ang ating mga kabataang babaeng pag-alagala sa lansangan. May mga hawak pa yung sigarilyo. At kahit ano pang gawing babala ng mga taga-taguyod ng medisina, ito'y cancer, ito'y cancer. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam talaga. Ihititin pa rin nila yan. Bahala na raw. Tatayo ang isang mangangaral at mangangaral hanggang sa mawalan ng boses. At pagsasabihan niya ang mga kabataang maliyan. At sasagot sila, "O, ikaw na huklupang panatiko. Nakasalang na talaga ang sanlibutan sa paghatol. At daranasin nga natin ito. Tandaan niyo ang sinasabi ko. Hindi magtatagal at may isang bagay na magaganap. Nakita ko nga ang revival na ito na lumaganap sa loob ng maikling panahon. Lumaganap ito sa iba pang dako. At sa pagkakatayo ko
roon. Ang tala sa umaga ay pumailang lang sa ibabaw ng ilog. Humigit kumulang 20 taon na ang nakalipas noong sinabi niyang lalaganap ang mensahe sa buong mundo at nagkaroon na nga ng isang makalumang Pentecostal na pagbuhos ng banal na espiritu at mga apoy ng revival at mga gawain ng pagpapagaling na lumaganap sa buong mundo. Marami silang naiulat na mali. Itong mga pahayagan dito mismo sa atin, hindi pa ganong katagalan, doon sa Macol o Macols. Noong mabahiran ng lalaking iyon ang pagtitipon ko roon sa Minneapolis, ang ilan sa kanila, si Ginoong Peterson at ang ilan pa nga'y lumapit sa akin para sabihing naroon siya sa pagtitipon. Sabi ko, hindi na nakapagtataka kasi nga hindi ninyo sinasaliksik ng husto ang inyong mga artikulo. Sabi nyo, isinulat ni A.A. Allen ang aklat na yon. Pero wala namang kinalaman si A.A. Allen doon. Kaya nga, kung iyon ay isang pagkakamali, naniniwala akong lahat ng nakalagay roon ay mali. Sabi ko, oo nga naman, maaaring karapat-dapat naman ang kapatid na iyon sa maraming kritisismo. Nakapag-ulat kasi sila ng maraming mali. Ayos lang naman, subalit kapatid, mas gugustuhin ko pang masumpungan ako sa kasagsagan ng labanan na nakagagawa ng pagkakamali kaysa maging isang kritiko ng taong nagsusumikap na makapagligtas ng mga kaluluwa sa Diyos. Ano bang makukuha nyo rito? Purihin ng pangalan ng Panginoong Diyos. Ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo ay sapat ngayong gabi. Ito ang tanging bato. Ito ang tanging pag-asa. Ito ang tanging pananampalataya at ibinigay ito ni Kristo sa inyo. At mabuhay o tumalikod sa pananampalataya at mamatay. Ito na ang pinakamadilim na oras na nasaksihan ng sanlibutan. Subalit dumating si Jesus at narito siya ngayon. Bukas sa lahat ang kanyang pagpapala. Umaagos ang kanyang tagiliran. Iniaabot ang kanyang mga kamay. At ang may ibig ay maaring lumapit at uminom sa mga tubig ng buhay ng walang bayad. Magpasya kayo. Ang inyong walang hanggan na paroroonan ay nakasalalay sa inyong pagtingin kay Jesus Kristo. Maaaring ito na ang huli ninyong pagkakataon. At sa pagyuko natin ngayon ng ating mga ulo para sa ilang pananalangin, inihiling ko sa kapatid nating babae na pumarito sa piano. At habang nananalangin ang bawat isa, nais kong pagbulay-bulayan nyo ito. Saan kaya kayo tutungo ngayong gabi? Ano kayang mangyayari ngayong gabi kung atakihin kayo sa puso? Maaring ito na ang huling pagkakataon na meron kayo. Pag-isipan nyo ito ngayon. Ang tanong ay, hindi nyo ba sasamantalahin ang pagkakataong ito? Sasabihin mo, bueno, ako'y medyo bata-bata pa. O kapatid na lalaki, kapatid na babae. Wala siyang kinikilingang edad. Maaari mong matawid ang hangganan kahit ikaw man ay bata o kahit ikaw man ay matanda na. Hindi mahalaga yun, kita nyo? Makalangit naming Ama, ang mensaheng ito ay amin nang idinudulog sa iyo sa pangalan ni Kristo. Ito ang pinakamadilim na oras na nasaksihan ng sanlibutan. Ito na ang pinakamadilim na panahon na naisulat kailanman sa kasaysayan ng tao. May mga missile sa himpapawid, mga flying saucer gaya ng tawag nila sa mga ito. Sinabi mong magkakaroon ng mga tanda sa langit at sa lupa, patitinding lindol na yumayanig sa iba't ibang lugar, mga pagputok ng mga bulkan, mga malalaking alon sa dagat. Sinabi mong umuugong ang dagat, magsisipan lupaypay ang mga puso ng tao. Tunay nga, hindi nalalaman ng sanlibutan ang kanilang gagawin. Pinatunayan iyon ng unang bomba atomika, panahon ng pagkabalisa, kasalatan sa pagitan ng mga bansa. Sinabi mong kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, kung gayoy itaas ninyo ang inyong mga ulo, malapit na ang pagkatubos ninyo. Tuwing naiisip ko ang dakong iyon, yung mga Hudyo roon, nakikinita ko ang matandang bituin ni David na may 6 na tulis, ang pinakamatandang bandila sa mundo na nakabandera sa dakong iyon. Bakit kaya hindi ito makita ng mga bansa? At kung iisipin pa nga, ang ating pinakamamahal na bansa ay makikipag-ugnayan sa mga Arabo, ganun na nga, masusumpa sila, sigurado yun. Tinanggihan nila ang habag ng Diyos, kaya naman ngayoy tatayo sila sa paghatol. Tingnan nyo ang matandang bandilang yun na umawagayway roon. Tingnan nyo ang desyertong umuusbong na gaya ng isang rosas na namumukadkad. Tingnan nyo ang mga Hudyong naroon na nagsisibalikan na buhat sa Iran pagkatapos na malagi roon sa loob ng 25,000 taon. Sinabi ng Biblia na dadalhin sila pabalik ng Jerusalem sa pakpak ng mga agila. Tingnan nyo ang mga naglalakihang United Airlines na sakay-sakay sila pabalik sa mga pakpak ng agila, gaya ng nasusulat. Bumababa na sila sa mga barko at naghahanap at nagsasabi, nasaan na kaya ang Mesiyas? Sinabi mong kapag umuusbong na ang puno ng igos, ay nalalaman ninyong malapit na ang tag-araw. Nakikita namin umuusbong na siya at nakikita namin ang lahat ng iba pang mga punong kahoy na umuusbong na. Alam naming nalalapit na nga iyon. Nakikita na namin si Ismael at si Isaac naroon na sa may pintuan, nagkakagirian na sa isa't isa. Gaya ng iyong sinabi, ang bawat propesiya ay nagaganap na ngayon. Diyos,
Mahabag ka po at iligtas ang mga nangaliligaw. Kung mayroon mang naririto ngayong gabi, Panginoon, na nangangailangan sa iyo, mangusap ka po sa puso ng lalaki o ng babaeng iyon ngayon din, dahil marahil ito ang pinakamadilim nilang oras. Bagamat hindi namin ito namamalayan, maaaring may ilang narito ngayon na hindi namamalayan na ito na ang pinakamadilim nilang oras. Gayong ito na nga po iyon. Marahil labis na silang nahalina ni Satanas sa mga bagay ng mundo na hindi na nila ito namamalayan. Sinabi mo sa Biblia, ikay hubad, aba, maralita, bulag, at hindi nalalaman ito. Diyos, ipagkaloob mo po ngayong gabi na ang mga kalalakihan at mga kababaihan, mga batang lalaki at mga batang babae ay magsibalik sa kanilang tamang mga kaisipan at mapagtanto na ito ang pinakamadilim na oras na nasaksihan kailanman nitong sanlibutan. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, na kung mayroon mang naririto na hindi ka pa nakikilala, naway lumapit sila ng may kaamuan at pagpapakumbaba sa krus sa gabing ito at tanggapin si Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas. Mayroon po ba ritong ganito ang gustong mangyari ngayon? Habang nakayuko ang ating mga ulo, nagnanais na maisama sa panalangin habang isinasara na natin ang gawain. Maaari niyo po bang itaas ang inyong kamay sa Diyos at sabihin, alalahanin mo po ako, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, at ikaw, at ikaw, at ikaw, pagpalain ka ng Diyos dyan sa likod, at ikaw, binibini, oo, meron pa bubang iba bago tayo magtapos? Pagpalain ka ng Diyos, iha. Sasabihin mo, kapatid na Branham, may kabuluhan po ba ang pagtaas ko ng aking kamay? Kumporme yan kung anong ibig mo sabihin. Alam niyo ba, kapag itinataas ninyo ang inyong kamay, sinasalungat ninyo ang bawat batas ng siyensya. Alam ba ninyong dapat ay nakalaylay lang pababa ang inyong kamay, inihila pababa ng hatak ng mundo? Alam niyo ba, sa tuwing itinataas ninyo ang inyong kamay, ipinapakita ninyo na may isang sobrenatural na bagay na nasa inyo na nakapagpasya na. Isang bagay na hindi natural, isang bagay na hindi batay sa siyensya, isa itong espiritu na nasa inyo na nagdulot sa inyong tumaliwas sa hatak ng mundo sa pamamagitan ng isang sobrenatural na katauhan na nariyan sa inyo na nagpataas ng inyong kamay sa Diyos ng langit upang sabihin, tinatanggap ko na ngayon si Jesus bilang aking tagapagligtas. Alam niyo bang ang espiritong yan na nasa inyo ang gumagawa nun? Wala kang sariling kakayahan para riyan. Yun na nga ang ibig sabihin natin dito. Magkaiba ang buhay sa kamatayan. Kung kayo'y may kamalian, itaas ninyo ang inyong kamay sa Kanya. Kung nakikita nga niya ang maya, tiyak nakikita niya rin kayo. Tiyak yan. Ngayon, habang naririyan kayo sa inyong upuan, kung nais ninyong lumapit sa altar at manalangin, nasa inyo ang pagpapasya. Kung nais ninyong manatili na lamang sa inyong kinauupuan, mananalangin kami para sa inyo. Maaari kayong pumili kung anong paraan nyo gustong manalangin. Diringgin yan ng Diyos. May mga nasa 100 ng kamay na ang nakataas. Ngayon, kung nais ninyo at nais ng Diyos na gumawa para sa inyo, diyan kung saan niya kayo hinatulan, diyan mismo sa lugar na iyan, aalisin niya ang hatol sa inyo. Kukunin niya ang inyong kahatulan at dadalhin sa kanyang sarili at kanyang binayaran na nga yan. At sasabihin niya, Ama, ipataw mo ang lahat ng kanyang pagkakautang sa akin. Bayad ng lahat ito. Pagkatapos ay pagkakalob na ng Diyos sa iyo ang Espiritu Santo, diyan mismo sa kinatatayuan mo. Bukal nga ba talaga sa loob niyo ang pagtaas ninyo ng inyong kamay? Kung bukal nga yan, manalangin na tayo. Banal na tagapagligtas, hindi ko po alam kung aling gabi ang magiging huli ko ng pangangaral. Nais kong mangaral na para bang iyon na ang pinakahuli ko, sapagkat hindi ko po alam kung kailan mo sasabihin, tapos na ang lahat ngayon. Umuwi ka na sa ating tahanan. Idinadalangin kong ingatan mo po ako. Nais ko pa po sanang manatili upang maipangaral ang salita. Nakikita ko po ang kahalagahan ng Ebanghelyo at ang bunga nito sa sangkatauhan. Subalit dito sa sarili naming marilag na lupain ng Amerika, ang nakikita namin ay labis na kaluwagan, kayamanan, salapi at kung ano-ano pa. Oh, sadyang hindi kami makapagpapatuloy sa ganitong kalagayan habang ang karamihan sa mundo'y walang makain. Samantalang kami nakakakain ng husto at nadaramtan at may sarili kaming mga tahanan at mga sasakyan. Tila wala na kaming kailangan, ngunit hindi namin nalalaman na kami ay maralita, aba, bulag, sa espiritual na kalagayan, hubad, wala ang dugo ng Panginoong Yesus. Bagamat marami kaming miyembro sa iglesia, marahil may maganda kaming katayuang panlipunan sa paningin ng aming mga kapitbahay, marahil nadaramtan kami ng mas maayos, kumakain ng mas marami,
Subalit, O Diyos, paano naman ang kaluluwa namin? Ngayon, sa madilim na oras na ito, nanatili ka pa rin dahil naglalagay ka ng pagnininga sa aming mga puso. Mayroong ilang mga kamay sa palagay ko nasa 100. Maaring mali ang bilang ko, maaring humigit kumulang. Hindi ko po alam, Panginoon. Subalit kilala mo po ang bawat isa sa kanila. At ngayon, nang may buong katayimtiman sa pagtatapos na panalangin, akin pong dinadala sila ng buong giliw at may pagpapakumbaba sa iyong paanan bilang mga pagbubunga ng pangangaral ko ngayong gabi. Bilang bunga ng mensahe, dinadala ko po sila sa iyo, Panginoon, habang nakataas ang kanilang kamay upang maisama ko sila sa aking pananalangin. At ngayon, naninikluhod sila sa kanilang puso, sa paanan ng krus. Tanggapin mo po sila, Ama. Tanggapin mo po sila bilang iyong mga minamahal na anak. At kahit saan man po sila nagsisimba, saan man po iyon, sila naway maging mga magigiting sa pananalangin. Naway maging mga tagapagwagi sila ng mga kaluluwa, gumaganap sa mga gawa, sapagkat paparating na ang gabi. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Kunin mo po sila sa iyong pangangalaga at pagpalain sila at ipagkaloob sa kanila anuman ang masiti nilang ninanais sa kanilang puso. At puspusin nawa ng pinagpalang banal na Espiritu ang kanilang buhay. Sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Ilan ba ang umiibig sa Panginoong Yesus ng buong puso? Hindi ba't siya kahanga-hangang talaga? Ilan dito ang pakiramdam nila'y lubos na silang nilinis, na para bang ang Panginoon ay bumaba rito, bitbit ang kanyang napakalaking pangkuskus, at kinuskus tayo hanggang luminis. Naku! Bigyan mo nga kami ng tipa para dun sa lumang palagay ko, awit yun ng Salvation Army. Ano ang makalilinis sa lahat ng kasalanan? Walang iba kundi ang... Ano ang makapagpapagaling sa akin? Walang iba kundi ang... Tama yun. Awitin natin yun ng sabay-sabay ngayon. Hindi ba't kahanga-hanga itong talaga? Gustong-gusto niyo ba ng mga lumang himnong kagaya nito? Naku. May gusto sana akong makita ngayon. Sino po sa inyo? Lahat po ng mga Methodist magtaas ng kanilang kamay. Mabuti. Lahat po ng mga Baptist magtaas ng kanilang kamay. Meron po bang Pilgrim Holiness dito? Itaas po ang kanilang kamay. Nazarene, itaas po ang kanilang kamay. Church of God, itaas po ang kanilang kamay. Presbyterian, itaas po ang kanilang kamay. Meron po kayang Katoliko? Itaas po ang kanilang kamay. Masdan po natin ang mga iba't ibang iglesyang naririto ngayon. Ngayon, habang inaawit natin yun muli, ano po ba ang nagpapagaling sa isang Presbyterian? Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Ano ba ang nagpapagaling sa isang Methodist? Walang iba po kundi ang dugo rin ni Jesus. Ano po ba ang nagpapagaling sa isang Nazarene? Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Ano po ba ang... Ilan nga po pala ang mga Pentecostal dito? Nakalimutan kong itanong. Ilan po ba ang Pentecostal dito ngayon? Itaas po ang kanilang kamay. Ngayon, kita na ng mga tao. Sabi nila tayo raw ay isang iglesyang Pentecostal. May 5 kamay na tumaas para sa mga Pentecostal. Ayan nga sila. Hindi tayo Pentecostal sa denominasyon. Tayo ang iglesia ng buhay na Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y mga Presbyterian. Tayo'y mga Methodist. Tayo'y mga Baptist. Tayo'y mga Lutheran. Tayo'y mga Nazarene. Tayo'y mga Pentecostal. Tayo'y mga Pilgrim Holiness. Tayo'y lahat sila. Dahil tayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ano ang may gawa nito? Ito. Hindi ba't siya'y kahanga-hangang talaga? Siya nga po,
Ngayon, habang inaawit natin ang Down at the Cross, nais kong ang Methodist at Baptist at Presbyterian at Pentecostal at Nazarene, ang lahat nga'y magkamayan sa isa't isa. Sige lang po, habang inaawit natin ito. Kaya'y umikot lang po, makipagkamay sa mga katabi. Ngayon nga'y ang gabi ng communion, gaya nga ng alam ng lahat. Magko-communion tayo ngayong gabi, at nakalimutan ko nga ang tungkol dito, pero buti na lang ipinaalala sa akin ito ni kapatid na Neville. Ngayon, ilan po ba rito ang talagang damang-dama nila na sila isang Nazarene Pilgrim Holiness Pentecostal Baptist? Tingnan nga natin ang mga kamay. Napansin ko nga rito kani-kanina lang ang isang Baptist at isang Methodist na nakatayo sa entablado, nagkakamayan sa isa't isa. Oh, hindi ba't kahanga-hangang talagang maging isang lingkod ng Panginoon? Ngayon, tayo tila mga magkakapatid na paslit, at ang mga magkakapatid na paslit ay may talaga namang nakatutuwang mga ugali, alam nyo na. Nagbabangayan sila ngayon pero bati na sila maya-maya, at ganoon dapat tayo. Alisin na natin yung pagbabangayan na nagpapabigat sa inyong balikat at lumabas tayo at makisayang mainam. Maglaro kayo ng inyong mga manika at gawin ang mga dapat pa ninyong gawin. Ngayon ay may paparating tayong revival at aawitin natin ang Ebanghelyo, ipangangaral ang Ebanghelyo, at tayo ngayon magkakasiyahang mainam. Ilan po ba ang mananalangin para sa bagay na ito? Oo, mainam yan. Ngayon, halina kayo at samahan kami rito. Pagsitawag kayo sa telepono, gawin ninyo ang maaari ninyong may tulong. Anyayahan ninyong pumasok dito ang lahat ng mga kalaro nating paslit. Sabihin nyo sa kanila, pumarito kayo dito ngayon at samahan kami ngayon. Magkakaroon kami ng isang pakikipag-isa sa salita. Ngayon, dumating na ang oras ng komunyon. Ang lahat ay malugod naming inaanyayahang makipagkomunyon sa amin sa susunod na ilang minuto. Pinadala na nila ngayon ang mga gamit sa may altar. At sa loob ng 10 o 15 minuto, pagkatapos nito, gaganapin naman natin ang paghuhugasan ng mga paa. Babasahin na ngayon ni kapatid na Neville ang kasulatan patungkol sa komunyon, habang nanatili tayong taimtim sa ating mga upuan sa pakikisalo natin dito sa hapunan.